Hello ka-recap! Suriin natin ang The Beguiled, isang 2017 drama and thriller movie na nanalo ng 5 awards at 26 nominations sa iba't ibang film awards and festivals, kung saan ang katahimikan ng mga kababaihan sa isang boarding school ay napalitan ng pagnanasa, pagkasuklam, pagtataksil at selos nang akitin sila ng isang lalaki na kanilang kinupkop. Ang pelikula ay nagsisimula sa tahimik ngunit nakakakilabot na tanawin ng kanayunan ng Virginia, habang maririnig sa di kalayuan ang mga putok ng kanyon mula sa digmaan. Si Amy, habang nangunguha ng kabute sa kagubatan, ay natagpuan ang isang sugatang sundalo mula sa hukbong Union, si Corporal John McBurney. Malubha ang sugat sa kanyang binte habang humihingi ng tulong. Nagatubili si Amy, naguguluhan kung tutulungan ba ang isang kaaway. Ngunit nanaig ang kanyang habag at ang kagustuhang mapansin ng mas nakatatandang babae sa paaralan. Dinala ni Amy si John pabalik sa seminaryo. Ang Miss Martha Farnsworth Seminary for Young Ladies ay matatagpuan sa gitna ng kagubatan. Halos wala ng tao sa paaralan. Kabilang sa mga natitira ay si Edwina Morrow, isang tahimik at malungkot na guro, 5 estudyante kabilang ang matapang at mapang-akit na si Alicia, at ang punong guro na si Miss Martha. Sa kanilang pagdating, nagulat at natakot ang mga babae. Samantalang si Alicia ay mukhang naakit kay John. Bagamat kaaway si John, pinili ni Miss Martha na tulungan siya. Ipinaliwanag na ang pagtulong sa kapwa kahit sa isang kalaban ay bahagi ng kanilang mga Kristiyanong prinsipyo. Si John ay inihiga sa music room at ginamot ni Martha ang kanyang sugat. Tinatahi ito ng maingat katulong ang guro na si Edwina. Habang ang iba ay nagmamasid, iba-iba ang kanilang reaksyon, mula sa pag-usisa hanggang sa takot. Hindi na iwasan ni Miss Martha na makaramdam ng tensyon ng linisan ng sundalo, lalo na malapit sa maselang bahagi ng katawan nito. Nang biglang tumunog ang kampana bilang hudyat sa pagdaan ng hukbong konfederasyon na kinabibilangan ni na Miss Martha, nakalaban naman ang hukbong kinabibilangan ng sundalong kanilang kinupkop. Hindi yon sinabi ng punong guro sa kapitan ng hukbo pero humingi ito ng extra na bala bilang pag-iingat sa kanilang kaligtasan sa posibleng mangyari dala ng pagkupkop sa kaaway. Kinaumagahan, kapansin-pansin ang pagbabago sa seminaryo. Si Amy, bilang pinakabata at inosente, ay mabilis na nahulog ang loob sa sundalo. Habang si Jane naman ay nadismaya dahil hindi niya magamit ang music room na kinalalagyan ng lalaki. Nahalata rin ni Miss Martha ang pag-aayos ni Edwina at pinaringgan silang lahat bilang babala. Habang nagpapagaling si John, unti-unti siyang nagiging alisto sa paligid niya. Ginamit niya ang kanyang karisma upang magustuhan siya ng bawat isa. Nanatiling maingat si Miss Martha at nilinaw na hindi nila itinuturing na bisita ang lalaki, bagkus ginagawa lamang ang alam nilang tama. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay nag-alok ng tulong si Alicia, na tinanggihan naman ni Miss Martha at pinaalala na off-limits ang lugar na iyon. Walang nagawa si Alicia ngunit halata ang malisyosang galaw at tingin nito sa sundalo. Pinangako ng lalaki na siya ay mapagkakatiwalaan ngunit hindi ganun kadaling bumigay si Miss Martha. Habang patuloy ang digmaan ay patuloy din ang mga gawain sa paaralan. Tinukso ng estudyanteng si Marie si Edwina sa pagsuot nito ng pin na matagal na niyang hindi ginagamit. Humingi ng tulong ang sundalo kay Edwina sa paglinis ng kanyang sugat. Si Edwina naman, na malinaw na hindi masaya sa kanyang buhay, ang pinaka-naapektuhan ng mga kwento ni John tungkol sa kanyang buhay bago ang digmaan. Ang kanyang mga kwento, bagamat hindi sigurado kung totoo, ay nakatulong para maramdaman ni Edwina na espesyal siya. Unti-unting gumagana ang mga pambobola at pagpapakita ng kagandahang loob ng sundalo. Kinagabihan habang nagdarasal ay nagpaalam si Alicia upang magbanyo ngunit tinungo nito ang sundalo at walang ano-ano'y hinalikan ito sa labi. Saka mabilis na bumalik sa mga kasamahan. Lumipas ang isang normal na araw, sa pangunguna ni Miss Martha ay pinag-usapan nila ang kanilang mga natututunan sa sitwasyon na kanilang pinagdadaanan sa presensya ng isang kaaway na sundalo. Sa pag-uusap na iyon ay malalaman na higit ang simpatya kaysa pagkasuklam na nararamdaman ng mga babae sa lalaki. At bilang bahagi ng kanilang pananampalataya ay isinama nila ang sundalo sa kanilang evening prayer. Sinimula ni Jane ang pagtugtog at ni Emily ang pagkanta na pinuri ng lalaki. Kapansin-pansin ang tensyon ng pagnanasa ng ilang kababaihan sa sundalo tulad ni Edwina na may halong pag-aalinlangan.
Samantala, si Alicia ay mas lantad sa kanyang pangaakit na ipinahihiwatig ng mga malisyosang pagtingin. Si Martha, bagamat maingat, ay may mga sandaling nahuhuli ang kanyang paningin sa lalaki, nagpapahiwatig na kahit siya ay naapektuhan ng presensya nito. Nang biglang marinig nila ang malakas na pagkatok sa pintuan, agad yung tinungo ni Miss Martha at napag-alamang mga kakamping sundalo ang nasa pinto at nagtungo roon upang makikain sa kusina. Binalikan ni Miss Martha ang mga kasama at pinag-usapan kung isusuko ba nila si John. Pinagtalunan ito ng lahat at sa huli, sinabi ni Miss Martha na papayagan niyang manatili roon ang lalaki hanggang sa gumaling ang mga sugat nito na sinang-ayunan naman ng lahat. Nang makaalis ang mga sundalo ng Konfederasyon, ay sinaluhan ni John si Miss Martha sa pag-inom ng alak. Ibinahagi ng babae na bagamat napapagod na siya ay nais niyang masiguro ang seguridad ng mga kababaihan na kanyang inaalagaan. Unti-unting nakarecover ang sugatang lalaki, bagamat di pa ito tuluyang magaling. Nagkataon naman na may kaalaman ng lalaki sa gardening, kaya tumulong itong pagandahin ang kanilang hardin. Dito namuo ang malalagkit na sulyapan sa pagitan nila ni Edwina. Si Alicia naman ay patuloy sa malanding pagpapapansin sa lalaki. Kinumusta ni Miss Martha ang sugat ni John at nang mapagtanto na patuloy ang paghilom yon, ay hiniling sa lalaki ang tuluyan nitong pag-alis sa kanilang lugar. Bagamat hindi pabor ang sundalo at nais nitong manatili ay hindi natinag sa sandaling iyon ang desisyon ng punong guro. Ikinalungkot iyon ni Amy habang ibinabahagi kina Alicia. Nagsuggest naman si Emily na isalo sa hapunan ng sundalo bago ito tuluyang mapaalis. Tinungo ni Edwina si John at muling ginamit ng lalaki ang karisma. Sinabi nitong ayaw niyang lisanin ang lugar na iyon dahil mahal niya si Edwina. Hindi malaman ng babae ang mararamdaman sa sinabing iyon ng lalaki. Ayon sa babae ay matutulungan siya ng ama nito kung magtutungo ang lalaki sa Richmond, pero niyaya siya ng lalaki na sumama. Inimbitahan ni na Alicia ang lalaki sa pagsalo sa hapunan habang ramdam ang matinding selos. Kanya-kanyang ayos at pagpapaganda ang kababaihan at habang nasa hapunan ay hindi maiwasan ng mga ito ang kiligin habang kasalo ang guwapong sundalo na si John. Habang lumalakas ang impluwensya ni John, unti-unting nagkakawatak-watak ang maingat na balanse sa loob ng bahay. Ang ugnayan ng mga kababaihan ay nagiging tensyonado. Mga palihim na sulyap sa hapagkainan, pabulong na usapan, at pasaring na komento ang nagpapahiwatig ng selos at alitan. Si Alicia na nakararamdam ng matinding selos kay Edwina, si Edwina na naghihinala sa ikinikilos ni Miss Martha, at si Miss Martha na unti-unti na ring bumibigay sa karisma ni John pero sinisikap na pigilan ng damdamin. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng saya si Edwina, pero nang gabi ring iyon ay nahuli niya si John sa silid ni Alicia. Labis iyong ikinabigla ni Edwina at dahil sa matinding sakit at pagkabigo na naramdaman ay hindi sinasadyang maitulak si John pababa sa malaking hagdanan at ang sugatang paa ay bumaluktot sa kakaibang anggulo. Nagmadali ang mga kababaihan upang tulungan siya at mabilis na sinuri ni Martha ang sitwasyon. Napagtanto niyang wala ng pag-asa ang paa ni John at kailangang putulin ito. Kinabukasan ay ibinaon nila ang pinutol na paa ng lalaki. Nang magkamalay si John at nalaman ang nangyari, sumiklab siya sa galit. Nawala ang kanyang alindog, napalitan ng galit at puot. Inakusahan niya ang mga kababaihan lalo na si Miss Martha, na pinarusahan siya ng punong guro dahil hindi ang kwarto nito ang pinasok niya upang makipagtalik. Kahit na totoo ay nais lamang nilang isalba ang kanyang buhay. Simula noon ay hindi natahimik si John sa nangyari sa kanya, na pinag-alala ng lahat kaya't ikinulong siya sa kwartong iyon. Kinumusta siya ni Alicia at inalok ang tulong nito. Inutusan niya si Alicia na ibigay sa kanya ang susi ng kwarto. Nang tumanggi si Alicia ay naging marahas ang lalaki kaya't sumang-ayon na lang ito at mabilis na umalis. Nang mapadaan naman si Jane ay ito naman ang pinakiusapan ni John na kausapin si Miss Martha na huwag siyang paalisin sa lugar na iyon. Si John ay itinuring ng isang deserter ng kanyang hukbo kaya't wala na rin siyang babalikan. Sa kanilang pag-uusap, halatang takot at nais ng paalisin ni na Jane at Alicia ang lalaki habang ipinagtatanggol naman ito ni na Amy at Edwina. Noon sumulpot si John hawak ang isang barel. Patuloy niyang sinisi ang mga kababaihan sa kanyang sinapit, maging si Amy na nagsagip sa kanya ay napuno na ng takot at kaba. Mabilis na inutusan ni Miss Martha si Amy na magsabit ng asol na tela sa kanilang gate. Ito ay babala sa hukbong konfederasyon sa presensya ng sundalong Union sa lugar na iyon. Pero nahuli ni John si Amy at mabilis na hinabol ang estudyante. Mabilis na sumaklolo si Miss Martha at nakumbinsi si John na samahan silang mga babae sa loob ng seminaryo.
Wala na sa lalaki ang mapang-akit na kilos, napalitan na ito ng galit at pananakot sa mga kababaihan. Hindi nito matanggap ang pagkaputol ng kanyang paa at binalaan na papatayin ng sinuman na magtangkang gumawa ng karahasan sa kanya. Pero imbes na galit ay awa, pagmamahal at pagnanasa ang naramdaman ni Edwina sa lalaki at nakipagtalik na puno ng pagkasabik at pagkauhaw. Ang mga kababaihan na dati nag-aaway dahil kay John ay nagkaisa dahil sa takot. Napagtanto nilang banta na ito sa kanilang kaligtasan at kailangang gumawa ng aksyon. Ipinaalala ni Marie na paborito ni John ang kabute na kanilang niluluto sa hapunan. Agad na naintindihan ni Miss Martha ang suhestyon ng bata. Inutusan niya si Amy na mangalap ng kabute sa gubat. Binigyang diin na pumili ng magaganda at mukhang sariwa. Nauunawaan ng mga babae ang hindi sinasabing plano ni Martha, ngunit sinunod nila ito ng walang tanong. Maingat na umalis si Amy habang walang malay si John sa piling ni Edwina. Kinagabihan, ipinagdasal ni Miss Martha ang kanilang plano. Si Alicia ay muling pinaganda ang sarili at ganun din sina Jane at Emily para sa paghahanda nila sa espesyal na hapunan. Naging tensyonado ang hapunan, nagkukunwari ang mga babae ng pagiging magalang habang si John ay humingi ng paumanhin sa ipinamalas na masamang pag-uugali. Walang kamalay-malay si John sa kanilang plano nang alukin ito ni Miss Martha ng mga mushrooms. Habang ipinapasa ang tampok na pagkain, nagpalitan ng sulyap ang mga babae na hindi maipinta ang mga ekspresyon. Inalok ni John si Edwina ngunit mabilis na pinaalala ni Amy na hindi kumakain ng mushrooms si Edwina. Sinang-ayunan iyon ni Edwina at nakahinga ng maluwag si Miss Martha. Agad na nilantakan iyon ni John at sarap na sarap siya sa pagkakaluto habang ibinabahagi sa mga babae na hindi na siya magtatagal sa lugar na iyon at tuluyan ng aalis. Ilang sandali pa nagsimulang mahirapan si John sa paghinga na lubhang pinag-alala ni Edwina. Di nagtagal ay tuluyan itong nagkikisay, huli na nang mapagtanto niyang nalason siya. Tahimik na pinanood ng mga babae ang kanyang pagbagsak at pagkamatay. Sa pagtatapos ng pelikula, si Edwina, bagamat naghihinagpis, ay lubos na naintindihan ang desisyon ng mga kasama. Dinala ng mga babae ang katawan ni John palabas ng bahay at iniwan ito sa gilid ng kanilang ari-arian. Babalik sila sa kanilang pang-araw-araw na gawain, ngunit ang mga pangyayari ay mag-iiwan ng isang hindi mapapawi na marka sa kanilang buhay. Ang huling eksena ay nagpapakita ng mga mukha ng kababaihan na walang emosyon ngunit may bakas ng hinagpis, habang sila ay nasa tahimik ngunit nakakatakot na paligid ng paaralan. Ang The Beguiled ay isang biswal na kahanga-hanga at puno ng atmosfera na pelikula, kung saan mahusay na naipakita ng direktor ang tensyon at kaba na bumabalot sa kwento. Ang sinematografiya at disenyo ng produksyon ay kapuri-puri na lumilikha ng malapanaginip ngunit nakakabagabag na tagpo na lubos na bumabagay sa madilim na tema ng pelikula. Magagaling ang mga pagganap ng mga artista, lalo na si Nicole Kidman bilang ang kalmado ngunit mapagkalkula na si Miss Martha at si Colin Farrell bilang si John, na manipulatibo ngunit may bahid ng kahinaan. Sina Kirsten Dunst at Elle Fanning ay nagbigay rin ng lalim sa kanilang mga character na nagpapakita ng tunggalian sa pagitan ng pagtitimpi at pagnanasa. Gayunpaman, ang pacing ng pelikula ay maring magmukhang mabagal para sa ilang manonood na maaring subukin ang kanilang pasensya. Ang pelikula ay namumukod tangi sa pagtalakay ng mga issues sa power dynamics, selos, at ang manipis na linya sa pagitan ng pagiging sibilisado at kaligtasan, bagamat minsan ay tila kulang sa emosyonal na intensidad. Habang nagtagumpay ang The Beguiled sa paglikha ng isang nakakabahala at puno ng tensyon na atmosfera, maaring kulang ito ng mas matindi o mas makabagbag damdaming pagtatapos para sa iba. Sa kabuuan, isa itong mapanlikha at magandang pelikula. Hanggang sa susunod na review ka recap.